Okay, good morning sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating toolshed, nagbabalik. Meron tayo ditong DC fast charge USB step-down module. Ito ay ginagamit ito sa mga cellphones na gusto nyong i-fast charge dahil merong itong Quadcom 3.0, Quadcom 2.0 na specs. And based on the physical appearance ng module, kikita natin meron siya dito input. Input niya is 12 volts, negative, positive. Pwede rin dito kung gagamitin natin yung ano niya, itong pin niya dyan to power up this module para mag-charge ka dito na sa dalawang USB type A na output niya. And it supports QC3 3.0, QC 2.0 automatic recognition. Yung input niya dito ay 8 volts to 36 volts. Pwede mong ilagay dyan. So kahit anong mga battery na pwede nyong ilagay dito, i-connect nyo sa positive, negative para makapag fast charge ka ng cellphone mo or anumang mga gadgets na kailangan na i-charge. Medyo mabigat siya, 76 grams ang ano niya, estimate. Working temperature niya is 40 degrees Celsius to 85 degrees. Meron din siyang reverse connection protection sa input connection para hindi ma-burn yung board niya. And ito, kung gagamitan nyo ng battery, dapat ay hindi lalagpas sa maximum voltage na kaya nito. So kung ang voltage na kaya nito is from 8 volts to 36 volts, pero more than 36 volts, ay hindi na pwede. Mababurn ito, masusunog. So, it supports at fast charging. However, kung hindi naman supported yung cellphone nyo na mag-fast charge, by default, ay mag-charge ito ng 5 volts. So anyway, pakita ko sa inyo kung paano ito i-wire, paano gamitin, at i-test din natin kung talagang true rated na meron siyang QC3, QC2 na fast charge by using our USB tester. So yan, i-wiring natin. Sa ngayon, ay pwede nyo itong gamitan ng power supply. Itong power supply, bench power supply natin dito sa tabi. Or any batteries na between 8 volts to 36 volts. Meron din tayo dito ito, charger to sa cellphone. Charger to sa laptop. Pero nasira na yung laptop. So, wala na. Ito, maganda pa to. Gumagana pa to. Ang voltage nito is yan, 19 volts, 6.32 amps. So, pwede itong gamitin. I-determine nyo lang dito, ito sa kuryente nyo. Dito, di-determine nyo lang yung negative, positive kung alin dyan. So, ako winiringan ko na to. Kasi nga, plano ko din talaga itong gawa ng lagyan ng module dito para mapakinabangan. At yung negative, positive ay dyan natin siya ilalagay to power up this module. Para mapakinabangan pa din yung charger natin kahit wala na yung laptop niya. At least magamit pa siya. Sayang naman kung itatapon or itatabi. At least magamit. So maganda ang nito, 19 volts. Ito yung gagamitin natin dito. Para ito kasi late ng in order ko late lang dumating. Kaya nalagyan ko na to ng pin. Anyways, plano kong ilagay ito dyan. Ganyan. Then i-connect dito. Then dito tayo magcha-charge
ng mga gadgets natin. Ang importante lang, dapat mabili nyo ay itong module na may dalawa dahil supported nito ang fast charge. Yung isa kasi nito, meron nitong isa na apatan dyan sa screen. Iba yan, hindi yan fast charge. So ito fast charge ito. So sige, tingnan natin. I-wiring natin. Okay, na-wiring na natin. Ayan, makikita nyo. Dito yung negative niya. Dito naman yung positive niya. Again, pwede nyo itong gamitin ito. Dahil may kasama tong pin. Yan. May kasama siya. Pero hindi ako masyadong kasi sa wire nito. Maliit. Kaya ito na lang ang gamitin natin. So yan. I-zip tie lang natin siya para hindi siya galaw ng galaw. So yan, na-zip tie na natin. Kaya ito yung magiging itsura niya. Okay. Okay lang naman. Kahit pa paano ay napakinabangan natin yung charger ng laptop. At meron tayong ready na fast charger para sa mga gadgets natin. Okay. So, i-test natin to kung talagang fast charge nga siya. Test natin yung isang slot niya na USB-A. Kung ilan talaga yung niya, yung specs niya or protocols niya. Okay, yan yung oscilloscope natin. Voltage pa lang yung makikita dahil wala pang hindi pa siya nag-charge. Tinetest lang natin yung protocols nito. Ito tayo sa niya, automatic detection sa protocol supported by this charger. So yan. Okay, meron siyang 5 volts, 2.4 amps, DCP 5 volts, 1.5. At kung mapapansin nyo ay babago yung LED light niya, nababa na taas. Okay lang yan, normal yan. Okay, tapos na yung pagbasa natin. At ito yung mga protocols ng fast charge na to. Meron siyang DCP 5 volts, 1.5 amps. And sa Samsung, fast charge siya at 9 volts. Meron din 5 volts and 9 volts sa Huawei. And yan, wala siyang SCP. Lahat ng naka-red ay ibig sabihin wala ito. Yung naka-green lang ang kaya niyang ibigay. Meron siyang Quadcom or Quick Charge 2.0, 5 volts, 9 volts, and 12 volts. And QC 3.0 na 12.20 volts max. So okay, fast charge nga ito. At maganda itong gamitin sa mga cellphone or gadgets natin kung nagmamadali ka. Ay mabilis mong ma-charge. So maganda at napakinabangan natin yung charger natin. Check din natin yung check rin natin yung isang slot. Kung pareha sila. Okay. Ready na siya. 5 volts, 2.4 amps. Parehas din. Parehas dun sa kabila. May QC 2.0 siya. 5 to 9, 12, 5 volts to 12 volts. And QC 3.0 at 12.10 volts max. Ang max nito. So, yan. Okay siya. Fast charge nga talaga siya. Dito, pag yung sinabi ko kanina, kapag yung cellphone mo ay hindi naman supported ng fast charge, ang default nito ay 5 volts. So magcha-charge pa rin siya pero hindi siya fast charge. So check natin, mag-charge tayo. Hanap tayo ng cellphone. Wait lang.
Okay, try natin tong ating iPhone i-charge. Ito na lang tayo magkabit. Yan. Nag-charge na siya at 7 watts at 1.5 amps. So yan, fast charge siya. Kaya niyang i-full charge ito ng ilang minutes ang iPhone natin. And 7 to 9 watts pumapalo siya dyan. Okay yan. And pwede pa itong umabot ng 16 watts something at 1.5 amps. So maganda siyang pang charge. So solid tayo dito dahil this is just less than 500 compared kung bibili ka ng mga charger na ang mamahal. Yung mga tulad nito, mga ganito, bibili ka pa. So dito sa DIY nating charger at less than 400 to 500 pesos ay meron ka ng fast charger na dalawa pa yung USB type A slot niya. Yun nga lang, kung meron ka lang ng mga spare na ganitong mga laptop charger or kahit battery na pwede mong gamitin para mapagana mo ito. So okay na to. Pwede na to sa pag mga pangmadali ang pag-charge. At least DIY lang at napakinabangan natin yung charger natin sa laptop. Okay. At wala na kasi tayong pwedeng i-charge pa dito dahil wala nang mga full charge na itong mga nandito kong power bank and other gadgets. Ito namang cellphone natin ay ginagamit natin. Pero try nating i-charge tong cellphone natin na gamit. Kuha tayo ng cord para matest natin yung maximum na capacity ng protocols nitong ating charger. Saglit lang. Okay, tinanggal na lang natin yung camera para mapakita ko lang sa inyo na kung fast charge naman to dito sa ating cellphone. So, kabit natin to. Mahirap at one hand lang. Okay, so yan. Fast charge siya dahil meron siyang 15 watts, 14 to 15 watts, 1.6 amps, 9 volts. So, maganda yung pag-charge niya sa ating gamit natin tong Samsung natin. Yan. At meron na tong line. Nasira na siguro to. Ewan ko kung paano to. Bigla na lang lumabas sa screen. Anyways, so yan. Ang importante na pakita natin na nagbibigay nga ng fast charge itong step down module natin dito. So yan ang real-time reading niya for 15 watts, 1.6 amps at 9 point something volts. So in less than few minutes ay kayang-kaya niyang i-full charge ang ating mga cellphones. So yan. Okay, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyo sa inyong panonood. And subscribe na lang kayo dyan para sa mga susunod pa nating future videos. Okay, God bless everyone. Keep safe. Bye.